Okay, mic check. Good morning po sa ating lahat. Aba, wala yatang kausap si Sister Clau. Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Good morning. Pakisabi po sa taong nasa likod ninyo, you will receive from God today. Amen. Amen. Excited po ba tayo dyan? Okay. Amen. Bago po ako mag-start, may ipapakita lang po akong, ano pong nakikita natin ngayon? Plastic cup. Okay. May mga bagay po akong ilalagay sa taas. Sabihan nyo lang po ako kung kakayanin niya, kasi ipinractice ko to. Baka naman mapahiya ako sa inyo. Okay. Ready na po ba tayo? Okay. Sandali lang. Okay. Stick. Okay, ipapatong. Kaya, Sige, masyadong magaan Siyempre madali. Magaan Okay, next item tayo. Sige. Ano po ito? Calculator. Sige, lagay natin. Kaya. Kayang-kaya. Magaan-gaan pa din. Ito. Second to the last item. Okay. Magaling po itong plastic cup na to kasi talagang nakikerry niya lahat. Naku, sana wag mo naman akong pahiyain. Ayan, palakpakan naman po natin, Kayang-kaya niya. Kayang-kaya. Sa last item po kaya, parang sa umpisa pa lang, napagod na po ako. Thank you, Sister Aliyah. Okay. Sa tingin niyo po, kaya? Kaya, yung plastic cup. Sino pong nagsasabing kaya? Tingnan po natin. Okay, sige, papatong ko na po, Hindi po kinaya. Hindi po kinaya, Pag sa mga magagaan, kayang-kaya. Pero habang bumibigat, hindi na kaya. Tama po ba? Minsan po sa ating buhay, we focus on what we put out there. Dapat maganda, okay lang yan, kayang-kaya yan. Hindi naman na mapapansin na plastic cup lang yan. Lagyan mo lang ng lagyan, basta mapakita natin. But we will find ourselves shrinking because we neglect to ensure our foundation. At alam niyo po, na-realize ko, by the way, ako nga po pala si Sister Clau. Hindi pa po pala ako nagpapakilala. Okay, ako po si Sister Clau, Kilala din po bilang asawa ni Rafa. Lagi naman pong ganon. Pero party din po ako ng preaching committee. Ayan. So, na-realize ko po that the most dangerous place to be is thinking you're secure when you're actually not. Okay lang, na-try ko naman sa bahay yan. Every Sunday naman ako nag-church. May ministry ako. Okay ako. I know I am secured. Tignan niyo po yung katabi niyo. Secured ba yan? Yan. Sabi ko po, sige po, tingin po kayo sa katabi niyo. Financially secured po ba yung katabi niyo? Joke lang po. Biro lang po. Ayan. So akala natin, secured ako, okay. Okay na po ito rin. Salamat. Ayan. Secured ako. May mga reason ako bakit. And today po, our passage will be coming from Matthew. At ang title po muna natin ay, sige po, sigaw natin. 1, 2, 3, go. Okay. Okay. It will be coming from Matthew. Alam po natin na ang author niyan ay si Matthew, one of Jesus' disciples. Tinawag po siya. At yung audience po na kinakausap niya sa book of Matthew ay yung mga disciples niya, mga Jewish Christians na nakakaalam ng law, ng Torah. Pati yung mga crowds na gustong makinig. Okay. At ang aim niya po dito, bakit na sinulat yung libro? Para ipresenta niya, si Jesus, eto na yung Messiah, dumating na. Kaya makikita po natin sa book of Matthew, andyan po yung birth ni Jesus, andyan po yung ministry niya. Amen po ba? Andiyan pa po ba kayo? Parang iniwan nyo na po ako. Okay. So ngayon po, sa babasahin po natin, almost, ito pong picture na to, is Sermon on the Mount.
Okay, sino pong nakakaalam ng Sermon on the Mount? Taas ang kamay. Ayan. Nagtuturo po siya dyan. At dito po siya babasahin natin, pa-conclude na siya, patapos na siya. Ha? Siguro po, nung mga oras na ito, yung mga nakikinig, bago siya magturo, alam ko yan. Familiar ako sa law eh. Alam ko yan. Sige, ano ituturo mo? Pero ito pong Sermon on the Mount na to, ang purpose po ni Jesus dyan, ay i-introduce sa kanila yung totoong kingdom living. Pasabi po sa katabi nyo, kingdom living. Nag-i-introduce po siya dito ng counter-cultural values. Yung akala ninyo na dapat, hindi yon. Kabaliktaran. Yun po yung ginagawa ni Jesus dito. Sige, tara, tuturo daw si Jesus. Lapit tayo. Alam na natin to, di ba? Ngayon po, nung nagturo tuloy si Jesus, akala ko, alam ko na. Ba't iba yung tinuturo niya? Ba? Dito po, he is defining kung ano talaga yung totoong sumusunod. Yung totoong nakakakilala sa Diyos. Kaya ine-expose niya din po yung mga superficial, hypocritical religion. Hindi yan yung tama. Kaya po doon makikita natin sa Sermon on the Mount, nagpipreach po siya doon about sa pag nagfa-fasting ka, hindi kailangan dapat nakikita ng lahat ng tao. Ang totoong nagfa-fasting, tago ka. Malinaw po ba sa atin? Andiyan pa po kayo. So dito po, in short, sa Sermon on the Mount, he is calling the people to a higher standard. Kung ito yung alam ninyo, hindi yan. Kung sa tingin ninyo, love your neighbor lang, ang sasabihin ko sa inyo ngayon, love your enemies. Ganun po yung ginagawa ni Jesus. Nagbabasag siya ng mga mindset. And today po may babasagin din siya. Ano? Sige po. Basahin po natin. Sabayan niyo po ako, no? Pag nag-pause po ako. Okay. From Matthew 7:21 to 27. Not everyone to me will enter the kingdom of heaven, but the one who the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then I will declare to them, depart from me, you workers of lawlessness. Continue po natin. Everyone then. So ito po yung conclusion niya sa Sermon on the Mount, no? Pagtuturo niya. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the, and the rain fell, the floods came, the winds blew and beat on that house, but it did not, hindi po bumagsak. Because it had been founded on the rock. And everyone who hears, sige po, and does not do them, will be like a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, floods came, winds blew, beat against the house, and it fell. Ano po sabi dyan? And great was the fall of it. Pray po tayo. Father, thank you, Jesus, for your wonderful message for today. Oh God, Lord, we're ready to receive. Oh God, Lord, open our hearts. Open our minds, Lord. We are ready to receive whatever you're giving us today. Father, we love you and we honor you in Jesus' name. Amen. So, meron po tayong nakikitang problema, no? Hindi pala porke na tinatawag mo siyang Lord, Lord, at ginagawa mo yung mga bagay para sa Kanya, automatic kilala ka niya. Amen. Patapik po yung katabi ninyo. Pero wag po tayong mag-alala. Teka, Klaus, sa nakita natin, no? Para tayong nayanig. Kilala ko siya, tinatawag ko Lord. Nagmi-ministry ako, pero wait. Teka, sinabi sa akin, hindi ako kilala. Natatawa po ako na bago lang ako mag-proceed. Kahapon po, makikita-kita kami ng mga kapatid ko. At nakakatawa po yung bunso namin kasi nagsasuggest siya kung saan magkikita, kung saan susuotin, kasi balak niya daw po pumorma. Sabi ko,
bakit ka ba nagsasuggest hindi ka naman kasama? Tapos tama po sila ng tawa. Ayan. Di ba, ang sakit to, no? Parang ginawa ko lahat. Teka. Lord, kilala kita, ginagawa ko itong pagsasakripisyo para sa iyo. Ito sasabihin mo sa akin, I never knew you. Sino ka? Wow. Pero wag po tayong mag-alala because Jesus gave us a solution. Sabi mo sa katabi mo, kumapit ka. Ayan. Kumapit. Ang context po nitong story na to, yung mga tao, nakikita nila every time na ginagamit yung name ni Jesus, nakakapagpagaling. Uy, ayos yun ah. In Jesus' name, be healed. Gusto ko din yun. So, sige, try ko din. Jesus' name, be healed. Di ba? Ginagamit po nila yung pangalan ni Jesus as magic word, pero meron po silang ibang motibo. Now, kung meron silang ibang motibo, bakit nangyayari? Now, hindi naman po kasi din lahat ng nangyayari is coming from God. No? Meron pong mga evil forces din po. Pangalawa, meron din pong inaalaw talaga si God na mangyari pag ginamit mo yung pangalan niya. Okay, so yung mga tao po dito, ang kanila pong motive is to draw attention to them. So sa kanila, okay na ako. Secured na ako. Kasi, sa kanila, if I say the right words, if I do the right works, then I am okay ako. Nasasabi ko yung Lord, nagagamit ko yung in Jesus' name. Nakakapag-ministry ako, nakakapag-do mighty works ako, okay ako. Ang ginawa po nila, they equate activity for God to intimacy with God. As long as may ginagawa ako, nasa church ako, okay kami ni Lord. Yun ang basihan. Yun po ang naging basis nila ng kanilang Christianity. Mga kapatid, sa Win Alabang, hindi po tayo ganyan, ano? Amen po ba? Sana po after this preaching, wag po kayong magalit sa akin. Okay. So ito po yung babasagin natin. Hindi po yan totoo. Clau, ang tagal ko ng Christian, ang tagal ko na rin sa ministry, intimate ako kay Lord. Hindi po. Hindi po yan ang sukatan. Amen. Excited po ba tayong malaman? Kung ano po, wala nang sumagot. Okay. Kung meron po tayong, wait lang po, parang kailangan ko pong uminom. Tatandaan ngayong araw na to, pakibasa nga po, sige po. Hindi po ibig sabihin yan, wag na lang mag-ministry. Ang sinasabi po, hindi ka magfo-focus dyan. Dapat ayusin mo muna yung foundation mo para mas maganda. We build from intimacy. Kilala mo siya, pero dapat kilala ka din niya. Yun po yung sabihin niyo sa katabi niyo. Amen. Jesus made it clear to them, not all who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven. Totoo naman po, marami po sa atin, babanggitin yung pangalan na Lord. Yes, kilala ko si Lord. Lord, bigyan mo ko ng ganito. Kilala ko si Lord. Pero hindi po lahat nagsasubmit sa Lordship niya. Amen po ba? Wala na pong sumagot. Okay, pwedeng tinatawag mo siyang Lord, pero ikaw pa rin ang nasusunod sa buhay mo. Pwede ring present ka lagi every Sunday, pero iba ang buhay mo Monday to Saturday. Hello? Pwede po kasi siya, no? Kilala ko naman. Pwedeng active ka sa ministry, pero absent ka pag quiet time with God. Lord, nakakatamad. Sabi ni Pastor Mer, gigising maaga, basa ng Bible. Punta na muna ako sa church, Lord. Papractice na kami. Di ba? Pwedeng palang lahat ng ginagawa mo ay para sa Kanya, pero hindi ka pa rin niya kilala. Mga kapatid, we have to secure this, ano? Kaya po kailangan kumapit tayo hanggang dulo, no? Samahan po ninyo ako. Okay? Kasi pwede po. At sinabi dyan, sino lang daw po ang makakapasok? Only those who does the will of the Father. Yung talagang sumusunod. Hindi siya sa kino-confess mo, sa kagandahan, bonggang ginagawa mo.
Ang tanong dyan, ang sukatan, sumusunod ka ba talaga sa Kanya? At alam po natin yung will. Ano ba yung will, Clau? Alam naman po natin that it has always been the moral will and the heart of God. Summarize lang po yan into 2 commandments. Alam na alam po natin yan. Aswin Alabang, no? Ano po yun? Love people. Ngayon po, kung hindi yan yung rason bakit mo ginagawa yung mga bagay, it must be for something else. At ano po yun? For ourselves. Yun po yung masakit, ano? Pag nagsisimula ng maging self-serving, doon po siya nagiging dangerous. Sa verse po, makikita natin, on that day, many will say to me, Lord, teka, di ba nag-prophesy kami? Teka, ikaw nga, ginamit pa namin yung pangalan mo. Naggumawa kami ng mga miracles gamit yung pangalan mo. Teka, ba't di kami makakapasok? Ayan. Grabe po, no? Di ba will ni Lord to na mag-miracles tayo? Di ba? Will din naman na to mag-ministry. The problem is not on the activity, but the motive behind. Bakit po natin siya ginagawa? Nautusan ni Pastor Paul. Na-text kasi ako ni Pastor Paul, hindi ko nga gusto to, wala. Para kanino mo siya ginagawa? Pastor Paul, asan ba may kailangan ng ministry? Sa preaching. Ayoko dun Dito na lang ako sa piano na lang ako. Yan. Yung makikita pa rin ako. Gusto ko pa rin makikita. O di kaya, Pastor Mer, Pastor MJ, saan pa po yung available na doon sa admin. Kailangan. Wala na po ba yung nakikita? Sayang po kasi yung ganda ko Joke lang. Sayang po Sige, palakpakan po natin si Lord, no? Because the truth is, doing many things for God is not the same as being close to God. Ang dami mong ginagawa. Pero pag sa devotion, absent ka. Kaya yung mga ginagawa mo, empty. Kahit na anong sigaw mo, kahit na ang ganda ng performance mo, empty. Walang pinaguhugutan Mababaw yung pinaguhugutan. Hindi, okay lang. Matagal na ako sa ministry. Gawa ko, 30 years na ako dito, di naman nahalata Once a week lang ako mag-devotion. Okay pa. Mamaya po makikita natin, Public service does not automatically mean private relationship. Tandaan po natin yan. At si Lord po, mga kapatid, alam niya yung motive natin. We cannot deceive God. Pwede po nating maloko yung mga tao. No? Pero hindi po si God. Nakikita po natin dito, sinisurface po ni Lord. Siguro yung mga law-abiders, tuturo daw si Jesus, punta tayo. Alam ko yan, tinan mo, nagagawa ko yan. Mga naglo-Lord lang, hindi sumusunod, I never knew. Teka. Wow. No? Kaya po yung mga yan, all their works are meaningless. Bakit? Dinideceive nila yung mga tao, dinideceive nila yung mga sarili nila. Ang ginagawa lang naman nila, tignan nyo kami. Sumusunod kami. Spiritual kami. Only on the outside. No? Nakita na po ba tayong tao noon sa Win Alabang? Of course, wala. Of course, wala. Palakpakan po natin si God. Okay. Alam niyo po mga kapatid, ang pinakamasakit dyan, ayan, ano nga po ulit ang ating OPM? May pinaghuhugutan. Ito po. No? Bago ko po yan sabihin, napakasakit po nung sinabi ni Jesus na, saan na po ba yan? Sorry po I never knew you. Hindi kita kilala. Depart from me. Teka, anong ginagawa in my name? Sino ka? Hindi kita kilala. Ako po yung nasa unahan palagi. Hindi kita kilala. Sorry. Depart from me. At alam niyo po ang pinakamasakit doon, hindi po ito basta depart. No? Ito po eternal separation. Sorry, hindi kita makakasama sa kung nasan man ako ngayon.
depart from me. Hindi siya yung, ay, teka, kaya pa bang mabawi? Hindi na po. Yun po yung problema kasi yung akala natin, secured na ako. Nagagawa ko to, nasasabi ko to. I'm doing the right things. Kaya napakasakit po nung sinabi din niya, humalis kayo mga workers of lawlessness. Lawlessness, kami pa. Bakit kami? Alam nga namin yan. Kahit isarado mo yan, kabisado ko yan. Bakit kami pa? Ang sinasabi po kasi ni Jesus, kung sa tingin mo yan pa rin yung authority, yung law, nandito na ako. Kaya nga po pinipresent Jesus as the Messiah. Ako na yung pinaka-authority. Jesus is simply saying, you call me Lord. You call me Lord, Lord. But you do not do what I say. Hindi totoo. Tawag mo ako Lord, hindi naman eh. Pagsasabihin ko sa yung magbigay ka, pagsasabihin ko sa yung bisitahin mo yung churchmate, ayaw eh. Ikaw na susunod eh. Amen po ba? Dito po, sino po dito ang may asawa? Taas ang kamay. Ako po wala pa single. Okay, yan, mag-asawa, no? So pag minsan po, may hindi pagkakaintindihan, sasabihin ng asawang lalaki, bakit ano bang problema? Ginagawa ko naman lahat para sa'yo. Binibili kita ng flowers. Pinapost pa kita sa Facebook. Ayan. I love you, mahal ko. Parang umulit na. I love you, happy anniversary. Ano pa bang kailangan mo? Ano pong sasabihin nating mga babae? Ayan, exactly, tita. Tamang-tama. Sasabihin po nating mga babae, yan ba yung gusto ko? Dami-dami kong ginagawa sa'yo. Naka 10,000 na nga ako dito. Naka-ano na ako. Yan ba yung gusto ko? It's the same thing po kay Lord, ano? No matter how hard we work, Lord, sakripisyo ako dito. Nagbigay naman ako sa mga bata. Nag-spend time ako dito. Wala lahat yun. Di mo ako kilala. Ang sinasabi po sa atin ni Lord, yan ba yung pinapagawa ko sa'yo? Do you even take time to sit at my feet and ask me, Lord, what do you want? Because the truth is, activity without intimacy is not obedience. Kapag po kilala natin ang isang tao, nagdudulot po yun para sa atin na gumawa ng mga bagay-bagay. Ito po yung tinuturo ni Jesus. Meron kayong kulang, meron kayong namimiss out. Intimacy. Kilala niyo ako? Hindi ko kayo kilala. Hindi po natin siya maloloko eh. Jesus is always after the posture of our heart, not the performance of our religion. Kahit po sobrang galing mo, ikaw ang pinakamatalino, pero kung ang puso mo ay malayo sa Diyos, hindi mo pa rin siya mapiplease. Yun po ang masakit doon. So, teka, Clau, parang binigyan mo kami ng problema. Paano na to? Patapos na po ako. Kumapit pa po kayo. Paano na to? Kung hindi pala right works, hindi pala right word works, paano? Paano yun? Paano na masesecure sarili namin? Build your house on the rock. Pasabi po sa katabi mo, build your house on the rock. Everyone then who hears these words will be like a wise man who built his house on the rock. May rain, may flood, may wind, pero hindi yan titibag. Bakit? It has been founded on the rock. Pero meron pang sinabi, yung mga nakikinig lang, nakaupo sa church, every Sunday active, pero after Sunday, wala ni isang gagawin sa narinig nila. They will be like the foolish man who built his house on sand. Dumating yung mga bagyo, bumigat yung mga pinagdadaanan, babagsak. Katulad po nung sa plastic cup, no? Kahit tinest ko eh. Pero kaya niya lang pong buhatin yung magagaan lang. Madali lang magaan eh. Pero pag may storms na, dun po nagkakalabanan. Amen po ba? Ano po ulit ang ating OPM? We don't build on activity, we build from intimacy. Ito lang po yung
Summary. Ang totoong disciple, nakikinig at sumusunod. Wise sila, hindi matitibag. Sa false disciple, makikinig lang yan, pero hindi niya gagawin. Okay? Siya ay foolish. Magfo-fall yan, at hindi lang basta fall, talagang bagsak na bagsak. At alam niyo po, nung inaaral namin to ni Rafa, tinanong ko siya, Rap, ano ba yung picture ng taong nakikinig lang, hindi ginagawa? No? Kasi sayang, kasi nakinig ka pa, pero hindi mo rin pala gagawin. Are you still here? Andito pa po ba kayo? Minsan, una, makikinig ka lang pero hindi mo gagawin dahil una, hindi mo kilala yung nagsasalita. Walang authority sa'yo yung nagsasalita. Kaya ikaw, okay. Pangalawa, sometimes we hear and not do because we're firm with our beliefs. Firm tayo. Tanda na rin ako lumaki na ako sa ganito paniniwala, wala man nangyari sa akin masama. Di ba? Okay na ako dito. Pero thank you, sister, sa shinare mo, ha? Di ba? Pangatlo, ano po? We think, dito na ako nasanay, ang hirap niyan. Di ba? We become selective and only do what is convenient. Lord, sige po, magbibigay ako sa mahihirap. Okay, bigay. Anak, mag-disciple ka. Yan. Anak, magpatawad ka. Parang nahihingahan si Lord, no? Selective! Kumbaga, Lord, gagawin ko to. Pero pwedeng wag na to. Parang sobra na yata Masyado nang bigay na bigay. Dito lang. Ito lang kaya ko Time ng practice, 3 p.m. lang ako pwede. Pag lumagpas doon, ayoko na, busy Pwede mo pa daw bang kunin? Si ganito, magpapadisciple. Close na kami. So yung terms, nasa iyo. Parang ganun so kung ano lang yung convenience sa'yo. No? So makikinig ka lang, pero pag mahirap, ayoko. Hindi po yun yung totoong disciple. Hindi pwedeng nakikinig ka lang, pero hindi ka sumusunod. Ang totoong disciple sumusunod sa sinasabi ko. Pag sinabi mong, Lord, Lord mo ako, magsasubmit ka sa Lordship ko. Palakpakan po natin si Lord. Amen. Now, makikita po natin, makikita po natin, parehas nagbibuild ng house, parehas nakikinig, pero bukod po sa outcome, ano pa po yung hindi parehas sa kanila? Foundation. Yes. Nice. Okay. Meron po silang tinatawag na wadi. Sabihin nyo nga po, wadi. Yang wadi po na yan ay dry riverbed. Makikita po natin, flat, firm, di ba? Meron namang mga bato-bato. Parang pwede mong lagyan yan. Pero pag dumating ang bagyo, makikita po natin yan, totally wipe out yan. Kasi mga buhangin yan talaga. Mga buhangin. Hindi matibay yung pundasyon. Kaya kahit anong ganda, kahit anong tago, magsa-surface yan. Amen. Okay. Mga kapatid, God desires us po to be deeper. Pakisabi po yan sa katabi nyo, God desires for you to be deeper. Hindi po basta-basta, no? Kinig lang, feeling blessed lang, no? Mag-share ka pa sa Facebook, feeling blessed sa preaching ni Sister Clau. Pero hindi po yun yung labanan, no? Hindi po yun yung sukatan. Ang tanong dyan, nagagawa ba? Gusto po ni Lord, mga kapatid, patapos na po ako, matibay ang pundasyon natin. Hindi ka lang basta nakikinig, pero sumusunod ka sa Kanya. Mga kapatid, listen up po. Magpakalalim po tayo sa Panginoon. Magpakalalim po tayo sa Panginoon. Mukhang parehas. Ito, tsaka ito, mukhang parehas. Okay, ministers. Ministers, good.
Hindi po talaga. Ito po ang desire sa atin ng Panginoon, for us to be intimate with Him. At sobrang ganda nga po nung song kanina, no? Naiyak ako nung sa first slow song. Kasi yung tinatanong po ako ni Ate Beng sa line up, nag-suggest po ako eh. Pero sabi ko sa kanya, Ate Beng, ikaw pa rin yung masunod, no, pag-pray mo kung ano talaga. At saktong-sakto po eh. When was the last time, mga kapatid, that you sit at the feet of Jesus? And you're okay with that. Matagal pa ba to? Basta, di po eh. Gusto po ni Lord, nag-enjoy tayo. As much as we want to do things for Him, mas gusto niya po na we are with Him. We are being with Him. Nakikipag-unite po tayo. Amen. Because once we become intentional in knowing Him, naa-align po yung motibo. Naa-align po lahat ng ginagawa. Amen po ba? Pero ang isang tao na lagi lang based sa emotion, sige, go ako, yes, yes, yes. Kaya si Jesus, yung yes, yes, yes mo, no, no, no ko. Ano ka? Hindi mo ako kinausap, ngayon pagod-pagod ka. Ang wise builder po, alam niya, he has to dig several feet. Ilang years na po itong building na ito? Hindi ko po kasi alam eh. Ilang years na po ba ito? 41, same po ba? Sobrang tagal na po. Ano po? 40? 20. Okay. 20 po, no? Hindi po ito tatayo ng ganito katagal kung hindi maganda ang pundasyon. Tama po ba? Ang wise po, hindi basta magbibuild yan. May mga factors siyang i-consider. Teka, hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ng guide. Ano po ba yung dapat kong gawin para makapagpatayo po ako ng bahay na matibay? Makikinig po siya at talagang gagawin niya. Hindi pwede, ganito gawin mo. Okay. Hindi po dapat gagawin mo talaga para matibay ang pundasyon mo. Pero ang foolish, mga kapatid, sa tingin niya, kaya na niya. Bakit? Ano ba yun? Ano ba pinag-uusapan nyo? Hindi ka to about lang sa pagiging totoo. Okay. List na. Hindi po marunong makinig. Sa tingin niya, kaya ko na mag-isa, okay lang yan, nagawa ko na to dati. Alam niyo po mga kapatid ang magte-test. Kung talagang totoo at hindi, yung isang tao. Wala niyo po kung ano? Storms. Storms reveal us more than they test us. Makikita po yan eh. Makikita po yan. It is in those critical times that show where we stand. It is in those hard times that test if our faith is really genuine. Makikita po niya yan eh. Ang isang taong nasa sand, tatawagin niya lang si Lord na Lord. Pero pag may pinagawa, no. Nakafocus siya sa outward religion. Habang yung nasa rock, heart transformation. Diba malalaman mo Lord, ano po bang gusto mo? Pag nagsasubmit ka sa Lordship niya, magkakaroon ng heart transformation, dun lang mabubuo yung obedience. Lord, sige po, ito po yung gagawin ko. Akala ko, Lord, tama. Buti na lang, inalain ko yung sarili ko sa'yo. Ang taong nakatayo sa sand, self-serving yan. Ano namang makukuha ko dyan? Kasi naka-outfit pa naman ako. Ilalagay mo ko sa likod. So, paano? Diba? Sayang naman yung outfit. Okay. Self-serving. Pero pag nasa rock ka, ang focus mo, Lord, mapiplease ka ba pag ginawa ko to? Ito ba yung gusto mo? Makakatulong ba ako sa ibang tao dito? Pag hindi, Lord, ayoko. Kung ako yung makikita dito, Lord, ayoko. Ang nasa sand, motivated by appearance, recognition. Ano masasabi niyo? Wala naman. Ano masasabi niyo sa ginawa ko? Wala naman. Okay. Hindi po basta-basta natutumba. Naman lang pumuri sa akin. Hindi ako late. Ba? Pero ang tao pong nakatayo sa rock, he is motivated by love. Ginagawa ko to kasi I am loved by the Lord. Sobra niya akong minahal kaya nag-uumapaw. Gusto kong ilabas through ministry. Kapatid, paano kita matutulungan?
Yung nasa sand po, easily shaken yan. Lala, paano to? May problema. Pag nagbabasa ka ng Bible, takbo mo kay Lord agad eh. Paano paraan? Paano yung paraan? Madaling ma-shake. Pero ang tao pong rooted kay Lord, masishake siya ng konti. Lord, paano ba to? Mahirap tong pagdadaanan namin Pero hindi mo po basta-basta madedestroy yan. Lalaban yan, committed pa rin yan. Teka, si brother, may pinagdadaanan. Wag na muna nating wag na muna nating asahan. Hindi po. Makikita mo yung taong yan na nananatili. Kasi he has been founded on the rock. Lord, kahit masakit, kahit mahirap, kahit walang nakakakita, I will continue. Hindi yan nandyan lang pag may nakakakita. Sa sand, pag kinorek mo yan, magagalit yan sa'yo. Ba't mo ko tinatama? Ginagawa ko na to dati pa. Wala naman nangyari sa aking masama. Pero po ang taong nakastand on the rock, rooted siya in intimacy with God. Lord, nagkamali pala ako dun, no? And even now, mga kapatid po, naisip siguro natin, Clau, tama naman yung ginagawa ko Present ako lagi sa Sunday service. Nagsusukurs ako. Matin din ako ng wing group. Okay naman ako, secured na ako. Pero ngayon po sa preaching, naisip natin hindi pala ganun. Pwedeng kilala ko lang siya, pero hindi niya ako kilala. Ayaw po natin noon, mga kapatid. Amen po ba? Ayaw po natin na isa sa atin maging sinking sand. Kapatid, maghahagulatan tayo. Teka, lagi yung nasa stage siya. Bakit wala siya dito? Bakit hindi natin siya kasama? Kasi wala palang intimate relationship with the Lord. Ngayon, baka po sabihin niyo sa akin, Suklaw, intimate relationship na lang. Huwag na masyadong excellent sa activity. Sige, anuin ko na lang, hindi po ganun Pag intimate tayo kay Lord, magmamanifest po sa lahat ng aspect. Makikita po natin yung tao na nag-build ng house niya sa rock, fruit-bearing siya. Ibig sabihin po ng fruit-bearing, makikita mo yan, nagpapagal yan. Tapos makikita mo talaga nag-i-impact yun sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Makikita mo siya kung paano siya mag-decide. Makikita mo siya kung paano siya pag nabangga siya. Paano siya magre-react. Makikita mo yung isang tao, yung character niya nagbibuild sa kanya. Hindi basta-basta matitibag. Pero dito po sa sand, dahil ang habol mo lang ay sarili mo, recognize nyo ako, magaling ako, present ako palagi. I tell you po mga kapatid, kahit gaano kaganda, kahit gaano kalaki, kahit araw-arawin mo pa, bababurn out ka, plus, it will just be an exhausting but empty labor. Ayaw po natin yun. Ayaw nating masayang lahat. Lord, di ba? Buong buhay ko, binigay ko. Nagpakain ako. Hindi yan yung habol ko. Sinasabi ni Lord, ang gusto ko, umupo ka. Gusto ko maging close tayong dalawa. Ang tagal na Ang tagal na nung last time na umupo ka, nakinig ka sa akin, inalign mo yung sarili mo sa akin. At alam niyo po, nung inaaral ko to, the Lord spoke to me. Kasi po pressured ako na dapat maayos. Dapat maganda yung pagka-deliver ko kasi ngayon lang to, Lord First time ko ulit mag-preach, dapat maayos, dapat maganda, dapat perfect. At alam niyo po, anong surprising na sinabi sa akin ni God? All I want
is you. Umupo ka. Bitawan mo yung laptop. Kasi kahit anong perfect, kahit kaano kaganda yung binibigay mo, pero kung wala kang oras sa akin, hindi ka nagte-take time kilalanin ako, wala lahat ng yan. Mga kapatid, nalaman po natin, may news ngayon sa Iran, sa UAE, no? Pwedeng sinking sand eh. Paano? Kaya dapat sigurado. Kailangan secured yung foundation natin po, no? Para sa mga gantong bagay. Hindi tayo basta-basta matitibag. Amen po. Roots determine fruits. Lagi po nating tatandaan yan. Intimacy po over everything. Mga kapatid, nasa na po ba tayo sa level natin sa Christianity? Nandito na po ba tayo sa Lord lang? Pa-cute lang, no? Ilang years naman na akong hindi nagdi-disciple. Okay lang. Are we still on the surface level? Sometimes we think being busy for God is enough. We go to church, we serve, we volunteer. Ako lahat yan. But activity without intimacy is not obedience. You can do everything right on the outside, perfect, but still be far from God on the inside. Patay. Or tayo po ba ay nasa beyond the surface level na, no? Na talagang nagdidip tayo, Lord, I want to know you more. I want to know you more. Lord, ayokong kumilos nang wala ka, walang guidance mo. Ito ba yung gusto mo? Lilipat na kami, Lord. Anong gagawin namin? Ayaw namin mapangunahan ng emosyon. Lord, ito ba? Hindi sa activity o sa sinasabi ang sukatan, kundi sa palaliman. Hindi sa padamihan, kundi sa pinaguhugutan. I pray po for our church. And we will sing the worship song. Nakinanta po natin kanina, no? I pray for our church na mas secure po natin to, mga kapatid. Lahat po tayong nakaupo dito, sigurado tayo, Lord, I will be with you in heaven, Lord. Hindi sa akin, nakadepende, kundi sa'yo. I pray, mga kapatid, hindi po magko-collapse ang ating mga bahay. Amen po. Lahat tayo, through the storms, nakatayo. Kaya natin to, sama-sama tayo, no? Wala pong iwanan. Hindi po sa pagandahan, talagang yung patibayan. Walang iwanan, ha? Church tayo dito. Hindi pwede, kaya po sa win groups natin later, I pray na masecure po natin to, bawat isa sa atin. Amen po. Sige po mga kapatid, iniimbitahan ko po kayo tumayo, ano? And just really take this time. Wala pong nakatingin sa atin o sino man. Kantahin lang po natin tong kantang to and take this time to repent, no? Kung may mga times na binase natin yung spiritual life natin, yung Christianity natin sa ginagawa natin, no? Purihin po natin si Lord. Amen. Kapayapaan nagmumula sa'yo. Kaligayahan na kami sa piling mo. Kapayapaan nagmumula
piling mo, aming Ama. Wala nang papanay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Kapayapaan nagmumula sa'yo, kaligayahan na kami sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, di mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Wala nang hahanapin pa, wala nang nanaisin pa, di mamalagi sa piling mo, aming Ama. Wala nang papantay sa'yo, nag-iisang Panginoon. Kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko, kaya ang naisin ng puso ko sa piling mo. Panginoon, maraming salamat po, Father God, sa salita mo, Panginoon Lord. Beyond being blessed by the message, oh God, I pray that each and every one of us will be able to hear and do whatever you say, Panginoon Lord. Align us again to your will. Align us again to your heart, oh God. I pray na as much as, Lord, tinataas namin yung mga kamay namin, ganun din po yung buhay namin, binibigay namin sa'yo. Panginoon, maraming salamat po sa kabutihan mo. Maraming salamat po sa salita mo, Panginoon. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan ka namin sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless po, mga kapatid.